Dahil ngayon ay CDC Day, ihahatid namin sa inyo ang mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-udlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. Papel ng Clark bilang mahalagang hub sa pagpapalakas ng ugnayan sa pamumuhunan, teknolohiya at iba pa muling binigyan diin. Samantala, mahalagang papel naman ng kababaihan sa serbisyo publiko kinilala rin. Yan at iba pang detalye sa report ni Director Nicolette Henson. Muling itinampok ang Clark Freeport bilang mahalagang hub ng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Republic of Korea. Dumalo sa nasabing business forum sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at South Korean President Lee Jae-myung. Kasabay nito ang pagdiriwang ng ika-77 taon ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Dito ipinatupad ang Philippines-South Korea Free Trade Agreement at nilagdaan ang 10 memoranda para sa mas malalim na ugnayan sa trade, defense, investment, technology, agrikultura at cultural exchange. Sa sectoral presentations, binigyang diin ni CDC President at CEO Attorney Agnes V.S.T. de Vanadera ang papel ng Clark sa pagpapalakas ng partnership. Clark's gateway status translates into competitive connectivity across air, road, and logistics networks, lower development and operational risk through master planning, confidence in continuity, governance and policy support, strategic access to the full Luzon market from a single hub. Idinagdag niya na ang Clark bilang gateway hub ay nagbibigay ng mas maayos na connectivity sa air, road at logistics networks. Ito ay nagdudulot ng mas malawak na access sa buong Luzon market. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng regulatory clarity at investment promotion, kasabay ng suporta sa Create More Act ng Administrasyong Marcos. Now we continue to strengthen investor confidence because connectivity is reinforced not only by roads but by institutional reliability and regulatory clarity. Kabilang sa mga flagship program ng CDC ang Business One-Stop Shop at Business Interdependence System na layong magbigay ng mas madaling proseso sa negosyo para sa mga locators. Sa high-level MOU signing ceremony, nilagdaan ng Department of Trade and Industry at Korean Ministry of Trade, Industry and Energy ang mga kasunduan para sa industrial cooperation, technology exchange at supply chain resilience. Pinangunahan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry at Federation of Korean Industries ang forum na nagbigay daan sa kooperasyon sa critical minerals, defense manufacturing, infrastructure at consumer goods. Ang pagtitipon ay nagmarka ng bagong yugto sa 77 taon ng diplomatic relations ng Pilipinas at ng Republic of Korea. Layunin ng dalawang bansa na gawing regional manufacturing at logistics powerhouse ang Pilipinas sa tulong ng Korean technology at investments. Mainit na tinanggap ng Clark Development Corporation ang mga leader ng Junior Chamber International para sa pagsasagawa ng 2026 JCI World Congress. Noong March 3, personal na sinalubong ni CDC President at CEO Attorney Agnes V.S.T. de Vanadera ang delegasyon na pinangunahan ni JCI Manila Congress Director Luis Angelo Sevilla. Tinalakay ang venue readiness, logistics at koordinasyon para sa paghahanda ng event na inaasahang dadaluhan ng higit 6,000 delegado mula sa mahigit 120 bansa. Inaasahang magdudulot ng humigit kumulang na 800 million pesos na direct tourism receipts ang Congress, benepisyo para sa mga hotel, restaurant, transport providers at tour operators sa Clark at Pampanga. Ang Pilipinas sa pamamagitan ng JCI Manila at JCI Angeles City Culiac na suportado ng CDC ang nakapanalo ng bid para dalhin ang prestiyosong event sa Clark Freeport Zone. Serbisyo na may puso. Ito ang mensahe ni CDC President at CEO Attorney Agnes V.S.T. de Vanadera sa Give to Gain Women's Symposium. Binigyang diin niya na ang integridad at malasakit ang nagdudugtong sa papel ng babae mula sa pagiging ina,
hanggang sa pagiging leader ng bayan. What is important is that it should be very clear to us what our mission in life, and we must be very sure that that will be for the better good of more people, if not our family. Sa parehong pagtitipon, ibinahagi ni Ambassador Laura Quiambao del Rosario ang sikreto ng patuloy na pag-unlad. You are women. You should be strong. You should survive. And if women are strong and they know what is right, personal dignity above all, then I think the country will be okay. Nilahukan ng mahigit 100 women leaders at scholars ang symposium bilang pagdiriwang ng International Women's Day at pagsulong ng women empowerment sa lalawigan. Hindi na kailangan pang bumiyahe pa ng malayo para malasahan ang authentic Indian cuisine. Sa Olive Restaurant ng Hilton Clark Sun Valley Resort, tampok na ang mainit na naan